Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat na urban legend dito sa Pilipinas. Ang ahas sa Robinson's Galleria. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Ang ahas sa Robinson's Galleria. Malamang sa malamang mga kaibigan ay alam na alam ng ilan sa inyo ang kwento tungkol dito. Alam na alam rin ito ng ating mga magulang at ng mga tito at tita natin. Lalong-lalo na kung sa Metro Manila kayo nakatira. Ang Robinson's Galleria mga kaibigan ay located sa intersection ng Quezon City, Ortigas Avenue at EDSA, sa tabi mismo ng sikat na EDSA Shrine na simbolo ng people power noong EDSA Revolution. Ang kwento-kwento mga kaibigan ay merong hybrid ng tao at ahas na namamaligi sa isang secret room sa mall na to. Nagsimulang umusbong ang kwentong to noong early 90s sa kadahilanang iniiwasan itong puntahan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga dressing room dito dahil sa mga kwento-kwentong may kalahating tao at kalahating ahas na nakatira sa nasabing mall. Na kapag natipuhan ng taong ahas na yun ang isang babae, ay itatrap niya ito sa isang dressing room papunta sa kanyang secret room. Ayon sa kwento, ay nagsisilbi itong lucky charm o swerte sa Gokong Wei family na nagmamay-ari ng Robinson's Galleria. Ayon sa kwento, ay ang taong ahas na to ay kakambal ni Robina Gokong Wei na anak ni John Gokong Wei Jr., isa sa mga founder ng Robinson's Mall. At gaya nga ng sabi ko kanina, ang ahas na to ay ang nagsisilbing swerte ng Gokong Wei family dahil nangingitlog daw ito ng mga ginto na dahilan ng kanilang pagyaman. Kung nagtataka kayo mga kaibigan kung paano nakikita ng taong ahas ang mga mabibiktima nito, ay pinaniniwalaang merong spy cam sa lahat ng parte ng mall at yun ang ginagamit niya para makahanap ng magagandang babae, at kapag nahuli niya yung babae sa pamamagitan ng pagkulong nito sa mga dressing room, ay bigla na lang daw bubukas ang floor nito at dederecho yung babaeng yun sa nasabing taong ahas. At kapag nahuli niya na ito, ay kakainin niya yung babae o di kaya'y paglalaroan niya lang ito. At dahil sa kwentong to mga kaibigan, ay hindi pumapasok ang ilang customer ng Robinson's Galleria noong mga panahong yun sa mga dressing room nito kung walang kasamang mag-a-assist sa kanya. Isang sikat na kwento patungkol dito ay ang pagkawala di umano ng isang Filipina actress na si Alice Dixon, na kung saan sinasabing kinulong daw siya sa dressing room dahil natipuhan siya nung taong ahas na yon. Kaya lang mga kaibigan ay maswerte siyang nakatakas. At pagkatapos ng pangyayari ay walang binanggit si Alice Dixon ni isang bagay tungkol sa kanyang karanasan. Kaya inisip ng ibang tao na baka raw binayaran ng Gokong Wei family ang nasabing aktres para manahimik na lang sa kanyang mga nakita at nasaksihan. Sa isang TV talk show din ay kwinestyon si Alice Dixon tungkol sa insidente. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap nung host ay biglang nakat ang show at makalipas ang ilang minuto ay naibalik rin ito. Kaya lang mga kaibigan ay katakatakang wala na si Alice Dixon sa show. At mula noon ay nanatiling tahimik ang aktres tungkol sa issue. Kaya hindi mawala sa isip ng mga tao na baka binayaran siya ng Gokong Wei family para manahimik na lang. Katakataka rin mga kaibigan na noong mga panahong yun ay biglang ng ibang bansa ang aktres at nagpunta ng Canada. Makalipas ang 3 dekada mga kaibigan, ay tsaka lang naglabas ang aktres
ng kanyang side patungkol sa issue na matatagpuan sa kanyang YouTube channel, uploaded July 25, 2020. 30 years na ang makalipas simula nung umusbong ang issue patungkol dito. At ang video niya ay umabot na ng 2.7 million views. At sa video na yun mga kaibigan ay dinedenay niya ang existence ng taong ahas. Sinabi niya na hindi totoo ang mga chismis tungkol dito at hindi rin totoong nakulong siya sa isang dressing room. At kung pupuntahan natin ang comment section ng video na yon, ay makikita natin na madami ang nagsasabi na tinatago niya lang ang totoong kwento. Kulang sa impormasyon at para siyang may binabasang script at ang video niya ay hindi straight to the point na dahilan para mapaisip uli ang mga tao na baka nga totoo ang mga chismis na binayaran siya para manahimik tungkol sa naranasan niya noong siya ay dalaga pa. Aside kay Alice Dixon mga kaibigan ay may mga kwento rin na mga babaeng nawawala sa nasabing mall. May 2 empleyado ng Robinson's Galleria noong mga panahong yun na bigla na lang nawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan. Isa pa ay ang kwento ni Rita Avila, isa ring sikat na aktres dito sa Pilipinas, ang pinaniniwalaang isa sa mga biktima ng taong ahas. At sinasabi ng iba na ang Rita Avila na buhay at kilala natin ngayon ay ang double na lang ng tunay na Rita Avila. At dahil sa mga kwentong to mga kaibigan, ay mas pinaghigpitan ng mga magulang ang kanilang mga anak noong mga panahong yun na pumunta sa nasabing mall. At ang kwentong to ay nagpatuloy maipasa hanggang ngayon. Mga kaibigan, totoo man o hindi, ay hindi na nito mababago na naisama na ito bilang isang urban legend dito sa Pilipinas, especially sa Metro Manila pop culture. Hindi rin natin alam kung may mga secret codes na nilagay itong si Alice Dixon sa kanyang video na naglalaman ng tunay na nangyari nung araw na yun. Walang nakakaalam kung totoong may taong ahas talaga o baka ito lang ay isang marketing strategy. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa kwentong to? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Maka Max, John Francis M. Tanyedo, RVF TV, Jomar Yabut, Emmanuel Salatandre, Amber Liana Umaging, Harold Oliva, Jalal Dapat, Ryan Tumanlaw, Ervin Velasco, Rowie Jan Montines, Angel Princess Catalunya, Cancer Gamer, Zenpay Rafael at Kailaw TV. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.